dinadala lahat ng Ayan. So, anyway, so yun nga po, I'm the founder of co-founder of Team Synergy. If naririnig niyo po yung Team Synergy. So, gusto ko lang syempre mag-share, no? Grabe, sobrang privilege ko. Narinig ko first time may nag-share sa team ng Conquerors. Alam nyo, mentors, kwento lang ako konti ha. Isa sa rason kung bakit nagstay kami sa negosyo before. Dahil yan kay Mentor Drew at saka kay Mentor Honey. So, shout out sa inyong dalawa. Shower out. Magaling sila na mag-build, hindi man nila RQV, no? What more na team nila, 'di ba? So you are so blessed na under kayo ng team ni Mentor Honey at ni Mentor Drew. Grabe. So 'yun. Share ko lang yung screen ko no, Mens, para makapag-start na po ako. Check nyo lang po kung ano yung nakikita nyo sa screen. Wait lang, Mens, ha. Ano pong nakikita nyo sa screen ko? Wala akong nakikita. Ayun, kita nyo na. Aha. Yan. Kita nyo na, Mens? Clear, yan. So, ayun. Again, amazing morning. I am Mentor Pat Rosario and dito po ako ngayon sa La Union as of the moment. No? Mentor Flo, amazing morning. Mga malulupit nating mentors, no? Grabe, nandiyan na sila. Watching from QC, nasa Quezon City si Mentor Flo. Ayan, so product knowledge. So to begin with, so unti lang naman yung products natin, no? Start natin, hindi ako sure kung meron pa to, pero nandito pa siya sa slide ko, na yung product ni Manny Pacquiao before. So basically, pabango lang naman siya and mga sabon before. Pero alam ko, finase out na, so inex ko na. Ayan, next natin is cafe latte and cafe mocha. With barley and alkaline. So, sino po dito, mentors, yung nakapag-try na ng mga products natin? Lahat ba ng products natin na-try nyo na? Kasi ako, actually, kami po ni Mentor Grace, pagka, yon Mentor Mary Rose, yes. Mentor Drew, I am me yan. Meron ba kayong mga kakilala na mga mahilig sa coffee? Pero after magkape, ang sakit na ng tiyan. Marami, no? Kasi mga tao ngayon, puro hyperacidic. Di ba? May ano, acidity, acid ako acid, di ba? Usually, ayan, si Mentor Chris, na medyo addict sa kape, kaso walang magawa dahil nga favorite yung coffee. So, pwede natin i-offer sa kanila yung cafe latte and cafe mocha natin. Why? Because it has barley and it has alkaline. So, yung alkaline, yun yung nagno-normalize ng pH level sa tiyan natin. So, if napag-try na kayo nito, yung mami ni Mentor Grace kasi she's acidic. Pero ito, alam ko umiinom siya nito eh. Gusto niya yung coffee na to, no? Tama. Nagka-cafe latte siya at flavor. Ako naman cafe mocha yung gusto ko kasi flavor-wise lang naman yung pinagkaiba nila. Latte, mas magatas. And then mocha naman, mas ma-chocolate. Okay? So basically, yun lang naman yung kailangan nating malaman dito sa dalawang product na to. And then yung SRP natin, 750 per box. Pagka member, 500 pesos per box. Okay? Then, yan. Ito yung unang-una nating mga product before. Coffee with Tongkat Ali at saka coffee with glutathione. So, ano naman mens yung naitutulong ng coffee with Tongkat Ali at glutathione? If nakakapakinig kayo, mentors no ng IBP, laging joke dyan, kung mga malulungkot ang inyong mga gabi, anong ititake? Coffee with Tongkat Ali daw para sumaya daw ang gabi. Pero bakit? Kasi Tongkat Ali po ay isang natural aphrodisiac. Okay? Nagpapa-increase po siya ng libido. Pero mentors, para sa mag-asawa lang, ha? Bawal sa ano, yon, para sa mag-asawa lang. So it also increases yung energy, metabolism, and yun nga, sexual function. So may mga clients tayo before na hirap makabuo ng anak. Pwede nyo pong i-offer sa kanila itong coffee with tongkat ali. Okay? Yung mga nagji-gym, yan, para mas mabilis pawisan. Alam ko meron kaming mga clients before. Before silang mag-gym, ang coffee po nila is ito, coffee with tongkat ali. At nakakatulong rin siya sa mga may dysmenorrhea. Okay? So may mga kakilala kayo mahilig sa coffee tapos alam nyo may dysmenorrhea, you can offer coffee with tongkat ali. Okay? Then coffee with glutathione naman, gluta alam naman natin no. Ano ba ang gamit ng gluta na alam nating lahat? Pampaputi. Tama, yun. Pero actually, yung whitening effect ng gluta is just a side effect. Alam mo yun, ayan yung pinakamagandang side effect sa lahat ng side effect na makukuha mo. Kasi gumaganda yung balat mo, pumuputi.
Bakit? I-discuss ko later no pagka diniscuss ko yung ating isang product na glutathione. Okay? So, ano pa ba yung ibang gamit ng gluta? It improves mental focus, it improves sleep, pero huwag niyo inumin naman to sa gabi, no? If matutulog ka na, huwag sa gabi. Para ma-improve siguro mga 8 hours, 6 to 8 hours before ka pong matulog ka na mag-take ng caffeine kung nahihirapan kang matulog. Okay? It improves sleep. It's a master antioxidant. It slows aging process. It detoxifies livers and cells. Okay? Yung iba kong na-discuss po na sabi dito, i-discuss ko po siya more later. Okay? Next natin, yan. Meron din po tayong acai berry with collagen and bacopa monnieri. Ito naman yung tinatawag na the pink box. Okay? So, sino po dito nakatry na ng acai berry natin with collagen and bacopa monnieri? Meron akong kodigo dito, Mensa. If you don't mind, magbabasa ako ng konti para kumpletong-kumpleto. Okay? So, ito pong ating acai berry, it is recommended for 18 years old and above. So, if meron kayong mga clients na nagtatanong, pwede po ba siya sa bata? Pwede naman po pero kailangan merong supervision ng magulang pag iinumin. Kasi meron po siyang ingredient na hindi pwedeng ma-overdose. Okay? So, ito din, itong product na to po is specifically made for brain health and beauty. So, parang si Liza Soberano na confidently beautiful with a brighter future. Char. Hindi. Maganda na matalino pa. So, pwede po ito sa kanila. Acai berry also helps in detoxification, in brain health, beauty, ang main purpose ng product na to. Okay? Di ba marami itong ingredients? Isa-isahin po natin yung ingredients niya. One of my favorite. Alam mo, Mentor Drew, favorite din to ni Mentor Jean, Mantala. Pag napunta kami, pag nakikita ko siya, lagi siyang umiinom nito. Kaya siguro din ang ganda-ganda ng balat niya, ang ganda-ganda ng mukha niya, at ang puti-puti niya. Feeling ko nagti 3 times a day to ng acai berry, si Mentor Jean Mantala. Diba? Kung nakita niyo na siya in person. So yan. Clear po ba yung nakalagay ng mga ingredients? Nababasa niyo po ba siya? Baka kasi medyo malabo. Ayan. Parang clear naman siya, no? So, isa-isahin po natin, no? Acai berry extract with collagen and bacopa monnieri, impressive health benefits. Okay? So, ang acai berry natin, ito po yung mga main ingredients niya. First is acai berry. Of course, nasa name. Bacopa monnieri, turmeric, yung luyang dilaw, if familiar po kayo doon. Omega-3, goto cola, collagen, barley, and ginseng. Okay? So, para saan ba yan, Mentor Pat? Yung mga nabanggit mo na mga ingredients niya. Number one, so start natin sa acai berry. Acai berry, it is loaded with powerful plant compounds that act as antioxidants which benefit your brain, heart, and overall health. Okay? So, ano ba yung antioxidant? Yan yung uh, nakakatulong sa katawan mo na mag-eliminate ng free radicals. What is free radicals naman? Free radicals, yan yung nagkukos usually ng sakit at cancer. Okay? Saan ang gagaling ang free radicals? Basically, sa food na kinakain natin, mostly fast food, sa drinks na iniinom natin, sa lifestyle natin, sa stress natin. Congratulations, lahat po tayo may free radicals kasi we can never escape stress. Pero kahit na may stress sa paligid mo, you can help your body, yourself, no, na mag-supplement ka para ma-counter naman yung stress, no? Taras pampasaya, di ba? So, yan. Yun yung isang main na use ng acai berry natin. Tapos, Bacopa monnieri naman, it contains powerful ganun din, antioxidant, reduces inflammation in the body, boosts brain function, helps reduce ADHD symptoms, prevents anxiety and stress, helps lower blood pressure, and has anti-cancer properties. So bakit may anti-cancer properties? Because nga it has antioxidants. Okay? So sabi ko nga kanina, free radicals ay cause ng cancer and antioxidants kills free radicals. Okay? Yung mga bata po na may ADHD, pwede po nila tong i-try. Pero kung bata pa talaga, kailangan ng supervision ng magulang. Kasi po,
yung sinasabi ko kanina na ingredient na merong overdose is itong Goto Cola. Okay, discuss ko po later. So, pwede nilang i-try ito para, kasi brain, it helps in developing the brain. Okay? Ang batang may ADHD, meron siyang hyperactivity. Okay? So kung hindi naman siya normal, pero kung makakatulong yung Bako Pulmonary para yung kung paano yung normal function ng brain, magagawa niya. Okay? Next natin, turmeric. May R po to, turmeric. Okay? Yung luyang dilaw. It helps prevent Alzheimer's disease, maintains ulcerative colitis remission, eases, yun, eases arthritis, boosts the immune system, lowers cholesterol, can help treat uvit, uveitis ba to? Helps prevent cancer. So, ang turmeric, ang alam ko, ang iba niyang gamit, no? Mostly, gamit siya sa high blood pressure and high cholesterol. So, may mga tao na ayaw ng gamot. Ang ginagawa nila, natural medicine. And one of the natural medicine to lower your cholesterol is turmeric. So, yung turmeric ay meron sa acai berry. So, you can also offer this to your clients. Tapos, it boosts levels of brain hormones. So, ang brain hormones natin po, yun yung mga neurons. Okay? Meron ka bang time na nag-uusap kayo ng friend mo, tapos meron kang naiisip na hindi mo masabi. Tapos sasabihin, nasa dulo ng dila ko. nasa dulo na ng dila ko, hindi ko lang mabanggit. Alam mo yun? Pwede mo ba kilahin? Kilahin mo, no? Pero neurons, um, yan yung mga hormones sa brain na magko-connect para maalala mo yung mga ideas na nasa utak mo. Memory. Okay? So basically, turmeric helps in promoting more brain hormones. Okay? Sa mga makakalimutin. So before, no, ancient medicine po, ginagamit yung turmeric pagka may Alzheimer's disease. So, yung mga ngayon pa lang, no, tayong mga kabataan, alam niyo po ako, sobrang makalimutin ko nga lately, isang sign yun na pwede kang magkaroon ng Alzheimer's or dementia pagka tumanda ka. So if ngayon pa lang, no, nakaka-experience ka na ng ganyan na medyo makakalimutin ka, no, di mo alam saan mo nilapag yung cellphone mo, nandun pala sa bulsa mo, di mo alam sa yung ballpen mo, nandito pala sa damit mo, no, pwede nyo pong itry yung acai berry with collagen. Okay? Tapos, ayan, may mga kakilala kayo na may depression or anxiety, turmeric can also help. Ginagamit din po nila yan na panggamot. Okay? Then omega-3, if familiar kayo sa omega-3, ang very popular na gamit ng omega-3 is for the heart, no? Yung sabi nila yung pineapple na may omega-3 para bubaba daw ang cholesterol sa puso. Na omega-3 improves heart function, lowers blood pressure and triglycerides. Ito po yung cholesterol. Reduces the development of plaque in the arteries. Yan po yung nagkakos ng stroke. Tapos, reduces the chance of abnormal heart rhythm, heart attack, and stroke. It lessens the chance of sudden cardiac death in people with heart disease. So, mostly, yun nga, para siya sa puso. Pero, isa pa pong gamit ng omega-3, it repairs yung damaged skin cells. So, since galing siya sa fish, meron siyang component na kaya pong mag-repair ng skin. Okay? Yung ibang nag-omega-3 feeling ko magaganda yung skin nila. Parang glowing. Okay? Yung mga, may kilala ka rin ba na madalas nagkaka-rashes? Butterfly rashes, rashes sa balat. Okay? Pwede po nila itry itong Bako Pulmonary with acai berry with Bako Pulmonary. Kasi yung omega-3, it helps reduces redness, swelling, and irritation. Tapos, it can also eradicate dryness sa skin. Okay? Ay, magaling pala yan para malimutan na ang ex. Mens, maaalala mo pag uminom ka nito. Maalala mo, Mens. Kasi walang makakalusot na memory. Ayan. Next natin, Goto Cola. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? Meron po kasi siyang overdose. So, ang Goto Cola po natin, it's a herb of longevity. So, pampahaba ng buhay. So, ang recommended po natin sa acai berry natin na intake is only 3 sachets per day. Okay, 3 lang po. Yun na yung maximum. Kasi if sinobrahan mo, di ba pampahaba ng buhay to, iiksi po yung buhay. Mas mapapaaga. So, hanggang 3 lang po if may magtatanong po na clients. Okay?
Tapos ano po ba yung gamit ng Goto Cola? It helps boost cognitive function, so sa brain po ulit. It helps treat Alzheimer's. It helps reduce anxiety and stress. It may act as antidepressant, helps ease insomnia. So if meron pong mga kakilala na hirap makatulog, may insomnia, pwede nyo pong i-offer to para matry nila. Tapos, improve circulation and reduce swelling in the body. Helps reduce appearance of stretch marks. Oh, so, alam na, sa may mga stretch marks dyan, let's try, acai berry. Hindi ako masyadong umiinom ng acai berry, pero masarap po siya. If na-try nyo na siya, masarap yung lasa niya. Tapos, wag po kayo mag-alala. Kunyari, may diabetes or merong, yun nga, may mga high blood and high cholesterol. Pwede po to sa kanila kasi it is made with stevia. Yung pampatamis niya is stevia. Okay? So, safe siya kahit sa mga diabetic. Tapos, uh, yung Goto Cola, it also promote liver and kidney health. So, if merong mga issues sa kidney, sa liver, yan po, yung mga may problema sa skin. Alam niyo po ba na kapag meron kang liver problem or sakit sa liver, mga liver cirrhosis, liver cancer, mapapansin niyo po mas dark yung kulay ng balat nila. Okay? May reason po yan, mamaya i-explain ko no, pagdating natin sa glutathione. Tapos, collagen, alam naman na po natin, no, ano yung use ng collagen. Yung collagen po na gamit natin dito is marine collagen. And marine collagen is the most expensive type of collagen in the market. Okay, bakit? Kasi yung marine collagen po, nakukuha siya sa deep sea fishes. Okay, so galing sa pinakamalalim-lalim na part ng dagat. Tapos ang kinukuha po nila doon, yung scale ng isda at saka yung skin. So, yun po yung, kaya po yung collagen, kunyari umiinom kayo ng collagen, maaamoy nyo po malansa ang collagen. Okay? Tapos, what else yung gamit ng collagen? It supports bone formation, growth, and repair. Helps repair the gut, hair and skin, nails. Yan. It improves joint health and liver function. Helps in detoxification. Promotes and maintain heart health. Supports in weight management. Okay? So, yung mga tao na nagko-collagen, mapapansin nyo po parang banat yung mukha. Ganyan. Maganda yung skin. No, yung mayayaman, makikita mo parang batang-bata pa rin yung mukha, lalo pag nagko-collagen. Kasi po ang collagen, it helps in tissue stretch and without tearing. Yung parang yun nga, parang binabanat na ganyan. So, yun po yung isa sa benefit pag nagte-take ka ng collagen. Okay? It also promotes beautiful and radiant skin. It promotes healthy hair and nails. So, if nakapag-try na po kayo before ng collagen, yung mga supplement talaga ng collagen, makikita nyo yung nails nyo, kung dati parang madaling magsugat o kaya parang nagda-dry, pag nagko-collagen ka po, parang healthy-healthy yung kuko mo at saka yung buhok mo. Okay? Nalalesen yung mga hair fall, 'di ba? Yung mga medyo numinipis na yung buhok, kumakapal ulit, nagdadagdag ng hair growth. Okay? Next natin, barley. Mamaya ko po i-discuss further. And then ginseng, ito naman sa mga Chinese, alam natin yan, paborito nila yung ginseng. Red ginseng, ginseng tea, ganyan. Kasi it's beneficial din sa pag-boost ng energy and it also increases libido. Okay? It helps in stimulating physical and mental activity. Yung mga mahina, masakitin, no, laging pagod, pwede nila pong i-try din to. And then it helps in sharper cognitive function, anti-inflammatory effects, can help treat erectile dysfunction, helps prevent flu and lowers blood sugar. Okay? So basically ang ating acai berry with collagen and Bacopa monnieri, it's more of brain health, more of beauty, and more of heart health. Okay, may question po kayo dito sa ating acai berry before I move on? If Mens, tanong ko lang, pag ba mga bata pwedeng uminom din yan? Or may certain age na pwedeng uminom ng acai berry? uh, ang sabi po nila 18 years old and above, pero pwede naman po siyang i-take ng mas bata, pero siguro po mas konti na lang na sachet. Ang maximum po kasi for adults is 3. Yun po. Okay. So, para safe lang, 18 and above. Okay. Thank you, Yun po. Mens. Welcome, Mens. Ayan. So, next natin. Yes, Mens. May question po? Pwede ito sa may high blood.
Hindi, no? Pwede, miss. Pwede. Pwede siya sa may high blood. Pwede siya sa may diabetes at saka high cholesterol. Okay. Pero, it's still best na ang i-offer nyo barley. Pag may sakit. Okay? Pero safe naman po to sa kanila. Okay? Sige po. May question pa po? Or continue ko na? Next ko po, yan. Sino dito ang mga weight conscious? Weight conscious, kala mo naman talaga, no? Siyempre ako, isa na ako dyan. Garcinia Cambogia. Ayan. So, our Garcinia Cambogia is our slimming juice. Okay? If na-try nyo na po to, Garcinia Cambogia is a small fruit. Para lang po siyang, mangustin. Ganon. Ganon kaliit. Mangustin. Tapos, ang ine-extract po nila dyan, yung nasa loob. Okay, so ito. What is Garcinia cambogia? Garcinia cambogia is a tropical citrus fruit that can be found in Southeast Asia only. Okay, it is also known as Malabar tamarind, so maasim. This small pumpkin-looking greenish to pale yellowish colored fruit is a very good source of hydroxytric acid, HCA. Pampapayat po siya, which helps prevent calories from being stored as fats. So, paano ba yung effect or paano ba yung gamitin ang Garcinia? Understanding the benefits of Garcinia as easy as ABC. So, A, appetite suppressant. B, boost your mood by reducing stress. And letter C, converts fats into energy. So, itong ating Garcinia Cambogia, madali lang naman siya intindihin, no? Number one, kung na-try nyo na po siya, malalaman nyo po na kapag uminom ka po talaga, yun, si Mentor Mary Rose, uminom siya, effective and proven. Ilan ang na-lose moments sa, sa Garcinia Cambogia natin? Actually, maganda siya kasi number one, it suppresses your appetite. Meron ka bang instances na yung busog na busog ka na, pero may nakikita ka pang pagkain, gusto mo pa rin kainin. Sabihin mo, hindi kasya pa, kaya pa to. 'Di ba? Laging ganun yung tapos ka nang kumain, nakita mo may dessert, meron pa to, room for dessert, kaya pa din, no? Pero kapag po 5 kilos, laki ng nalus ni Mentor Mary Rose. Nakapag 5 kilos siya. Yes, pampataas ng mood. Kasi meron siyang pampataas ng serotonin, no? So, yun. Yung sa appetite suppressant niya, pag uminom po kayo ng Garcinia, ikaw na mismo yung parang nawawala ng gana. Minsan kahit hindi ka pa kumakain, parang ayaw mo nang kumain kasi hindi ka nakakaramdam talaga ng gutom kapag ka umiinom ka ng Garcinia. Pero ano lang po, disclaimer, warning lang, kapag ka nag-take ka ng Garcinia, kahit hindi po kayo nagugutom, kailangan nyo pong kumain kahit konti. Kasi baka naman po sumakit yung ulo nyo. Lalo pag hindi po sanay na hindi kumakain. Okay? Tapos yun, um, Garcinia cambogia disrupts the conversion of carbohydrates into fat within the body. So, pag nagka-Garcinia cambogia ka po, yung, di ba, usually naman talaga ang mga nagpapapayat is yung may excessive weight or excessive fat sa katawan. So, ang gagawin po niya dyan, sa fats mo na stored, since hindi ka masyadong kumakain, yung stored fats mo, yun yung binaburn niya. Okay? Leading for you to have more energy. Kasi ang energy po natin, pwede siyang manggaling sa fats na binaburn. Okay? So, nakalagay dito, boosts your mood by reducing stress. So, alam naman natin, no, minsan, kapag stress tayo, ang gagawin natin, kain ng kain. Stress eating. So, Garcinia can help increase your happy hormones, which we call serotonin. Okay? So, may direkta siyang nagagawa sa serotonin levels mo. Ano yung nakakatulong doon? Yung grape juice po. Grape juice can lift up your serotonin levels. Okay, nakalagay dito, serotonin can also be called one's happy hormone and helps to promote feeling of being uplifted, encouraged, and determined to achieve their weight goals. Okay? Tapos, letter C, it converts fats into energy. Yun nga po yung sinabi ko kanina, no? Kapag kumakain tayo ng sobra-sobra pero hindi tayo masyadong gumagalaw, ang nangyayari, yung sobrang nakain natin, nasa-store siya sa katawan natin. Nagiging fats. Okay? So, ang gagawin ni Garcinia, since hindi ka nga nakain masyado, yung mga stored fats mo, yun yung ibaburn niya. So, hindi ka mawawala ng energy, mataas pa rin yung ma-happy mood ka pa rin kahit hindi ka kumakain, 'di ba?
And then, naglo-lose ka ng weight. Okay? So, ganun lang po siya. Pero, syempre, kung gusto mo ng mas mabilis na effect, kailangan mo rin pong mag-modify ng diet mo, kailangan mong mag-modify ng exercise mo, di ba? Pero, as it is, itong product na yan na yon, makakatulong po talaga siya sa pagpayat mo kahit wala kang gawin na iba. Okay? Inom ka lang yan. Okay? Yun, na-experience din daw ni Mentor Drew yung Garcinia. Tinry ko rin po to. Nag-lose po ako ng patience. Char! Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, joke lang. Na nag-lose din naman. Nag-lose din po ako ng weight. Siguro mga 6 kilos po. Pero parang mga 2 months siguro. 1 month, 6 kilos. Tinry ko lang naman. Siyempre para ano, yes, Mentor Honey Power. Tinry ko, syempre kailangan mong ma-experience para masabi mo sa kliyente mo na effective talaga, di ba? Kasi hirap naman mag-push, no? Alam ko naman cute po ako, pero kung nagkaroon ako ng testimony sa Garcinia, di ba? Makakapag-push ka pa rin. Imagine mo, kilala niyo si Mentor Poy po, di ba? Kilala niyo si Mentor Poy. Sure ako kilala niyo siya. Nakakabenta siya ng Garcinia kahit na commute na siya ulit. Pero dahil, di ba, nakita niyo po yung effect sa kanya before, nanalo ng 50K si Mentor Poy. 'Di ba? Nakakapagbenta siya kasi effective talaga siya, 'di ba? Nag-stop ako kasi hindi ako nagutom. 'Di ba good problem, Mentor Drew? Nakakaipon ka pa kasi hindi ka gutom eh. So, hindi ka bibili ng pagkain. Tama? Tapos, one thing more, kapag nagagarcinia po, paalalahanan niyo po yung inyong kliyente na mag-inom ng more water. Okay? More water, more water. Kasi wala po siyang side effect ng diarrhea. Okay, may iba, nadi-detox din, pero hindi po yung kagaya ng ibang mga slimming juice na ano, yung talagang balik ka ng balik sa CR. Hindi po siya ganun. Pero, pwede po siyang lumabas in the form of sweat, ihi, tapos yun, pwede ding dumi. Okay? Questions po? May question po ba dito? Or in-next ko na? Ito naman po, 30 minutes to 1 hour before meal. Pwede nyo po siyang inumin. Syempre malamig kasi juice siya. And then, 3 sachets per day, maximum. Okay? Yun po yung recommendation natin sa kanya. And then, ayan. So, kung gusto nating maging sexy, fit, and fab, and healthy, pwede po kayong mag-Garcinia, Cambogia. Okay? Next po natin, yan, Awesome Glow. So, meron tayong pang-internal na pang-fix and meron din tayong external. So, ito naman po yung mga mahilig sa skincare, no? Yung mga hindi tamad. Kasi tinry ko po to eh. Mga 2 weeks. Sipag ko po, lagay akong lagay. Pero dahil po tamad tayo, after 2 weeks po, dahil gumanda-ganda naman na yung balat ko, tinigil ko na po. Huwag niyo po akong gayahin. Kasi actually, ano pa to maunti pa tong regimen na to kasi 5-step lang siya, di ba? Actually hindi, kasi yung isa dyan, panggabi, yung isa pang umaga. So, 3 steps lang talaga siya. 3 or 4 steps na pangpaganda ng face. Okay, so ito yung Awesome Glow ni Miss Jinky Pacquiao. Kaya pala ang payat na ni Mrs. Anong tinik? Nagagarcinia siya. Nakakapayat talaga yung Metroflow. Positive. Yan. Tapos, next natin yan. So, for guys naman, Timeless by Ian Veneration. Ito naman, hindi lang naman siya for boys lang ha, or guys. Pwede din po siya sa mga babae. Nung nag-product knowledge po yung ating representative po ng Timeless, ang sabi po niya, kung medyo mapimple po, recommended nila Timeless. Okay, yung amoy kasi niya pang lalaki talaga, pero yung effect naman po niya sa skin, okay na okay kasi nakaka-dry out siya ng pimples. Okay? So if gusto niyo pong i-try na yung pampabata natin, syempre that's Awesome Glow. Oh, mens, mabango siya. Si Mentor Grace po, Timeless yung gamit niya before. Pero nung na-dry out na yung pimples niya, nag-switch na siya sa Awesome Glow. Hanggang ngayon, yun po yung gamit niya. Okay? Next natin, yan, Awesome Organic Soap. Ito naman po pwede nyo i-recommend sa may mga, ano lang ang tawag doon sa rashes na yun? Oh my God, I forgot. Hello, Acai Berry. Ano yun? Yung mga nagre-red patches sa skin, wait, pag naalala ko po, ibabanggitin ko. Pero yun nga, our organic soap is safe from kahit mga bata, kahit mga buntis, pwede sa kanila. Okay? Ang ingredients po niya, ito.
Basta, ang ingredients niya, ayan, tomato, seaweed, Moroccan oil, vitamin E for the skin, anti-aging soap. Tapos, ano bang sakit yun, Grace? Psoriasis. Psoriasis. Yun. If familiar po kayo sa psoriasis, wala siyang cure, pero pwede niya pong tulungan yung mga may psoriasis para hindi mag-flare up ulit. Yun po yung mga biglang nagkakaroon ng red bumps. Yan. Pwede po sa kanila to. Safe siya sa body and sa face. Okay? Tapos, next natin yan, we also have awesome organic instant body white body cream. So, if na-try nyo na po to, kailangan gamitin nyo siya sa loob ng CR. Okay? Kasi kailangan yung balat nyo po medyo basa pag in-apply nyo siya. Kasi kapag nilagayan nyo po, eczema, pwede din siya sa eczema. Safe po siya yung ating sabon. Kaya pwede rin siya sa face. Tapos yan, itong awesome organic instant body white natin. Instant po talaga siya, pero kailangan na tama yung application mo. Kasi yun nga, kailangan damp, medyo basa yung skin mo before mo siyang i-apply. And then, yun, kapag kasi dry na yung skin mo, nakapagtuyo ka na before mo siya ilagay, para kang magiging espasol na nililibag. If na-try nyo na po talaga siya, mahirap siyang i-spread kung tuyo po yung balat nyo. Okay? So, pwede nyo rin po siyang i-try. Yan. Mentor Drew sa CR mo ilagay. Huwag mo ilagay pag nasa kwarto ka na. Okay? Ayan. So, we also have awesome organic all-in-one face cream. So, ito naman po, yun nga, no? Pag Korean regimen, no, napanood nyo na ba yung mga Korean? Merong facial wash, merong toner, merong serum, merong mask, mga ganyan-ganyan. Pero ito pong awesome face cream po natin, all-in-one na siya. So, kung ano yung mga function ng iba na skincare, ito na po siya. Isa na lang. So, para sa tamad na kagaya ko, pwede po to sa atin. Tsaka hindi lang po siya pambabae, ha? Pwede po siya sa lahat. Okay? If kilala niyo po si Mentor Joyce Briones, founder ng Team Kingdom, ito po talaga yung ginamit niya. Kasi before talagang sobrang dami niyang pimples na hirap po siyang mawala. Nag-consistent po siyang gumamit nito. Siguro mga 6 to 8 months. After po nun bumalik yung dati niyang skin na sobrang white, maputi, tapos makinis. Okay? Maganda pa dito, meron po siyang SPF 30. So if lumalabas po kayo, no, na-expose kayo sa sun, pwede niyo po siyang gamitin. Okay? May protection kayo sa sun. Then, Choco Barley, ito. Isa sa favorite natin to, no? Kahit na para siya sa bata talaga. Intended siya for kids. Pero dahil mahilig tayo sa chocolate, lalaban tayo dito. Pero ang good news po, before kasi, ang sugar na gamit dito is white sugar. Kasi nga pang bata siya. Kids needs energy, so kailangan white sugar. Pero ngayon po, siguro dahil nakita nila na pati yung matatanda iniinom ang Choco Barley, ginawa na nilang stevia. So it's safer for us po, na lalo yung mga medyo kagaya ko, no, na may edad na. Na gusto pa rin ng chocolate drink. So, ang maganda po dito, yun nga, since it's Choco Barley, meron na siyang barley para sa mga anak, pamangkin, or mga kapatid natin na bata na hindi mahilig kumain ng gulay. Okay? Pwede nila tong i-take. Yung mga pamangkin ko po, ito yung iniinom nila. Pag may sakit sila, mabilis silang gumagaling. Ayaw nila ng barley talaga siguro kasi bata pa. Hindi ko talaga po sila mapilit ng pure na barley. Pero pag choco barley po, gusto naman nila. Ayan. Masarap po siya. Na-try niyo na po ba to? Choco barley. Sa US po, sobrang lakas ng choco barley. Mas malakas ang choco barley at coffee kaysa sa barley mismo natin. So if meron kayong clients doon, you can offer choco barley. Okay, 1,000 pesos SRP lang din po siya. And then, yan. Next natin, ito yung isa sa bagong product ng company, which is Immunergy. So, familiar po ba kayo kung ano yung ingredients ng Immunergy? Apat yun eh, apat. Sige nga po. Kung alam niyo po yung ingredients. Ayan, masarap yan. Sobra. Sobra. Opo, masarap po yan. Hmm? Ayun, sige, ako lang. Ang ingredients ng Immunergy natin, apat lang siya. So, malunggay, vitamin D, vitamin C, may isa pa, zinc. Okay? So, discuss ko po sa inyo isa-isa kung para saan ba yung mga yan. Di ba, alam niyo po ba na yung Immunergy natin, ginawa po siya nung pandemic time kasi it's intended for COVID patients. Oo, para ma-prevent or kung meron ka ng COVID, pwede itong makatulong sa'yo na mas mabilis kang mag-recover. Okay? So, start po natin. Sino po sa inyo yung
check nyo lang yung sarili nyo. Baka meron kayong mga vitamin deficiency pero hindi kayo aware. Okay? First natin, vitamin D deficiency. Pero alam nyo po ba na ang vitamin D is not really a vitamin, it's a hormone. Okay? So, if meron kang hormone deficiency, meron kang problema sa katawan. Okay? So, ito po, check nyo yung sarili nyo. Kung meron kang excessive sweating sa ulo, kasi ako po, ganun eh, pawis na yung ulo ko. Alam mo yung konting nainitan lang ako, grabe na yung pawis, tulo ng pawis sa ulo ko. Pero yung katawan ko hindi pa pinagpapawisan. Okay? Meron kang fatigue, mabilis kang mapagod, digestive problems, pwedeng nagdadiarrhea ka or kaya naman constipated ka. Meron kang immune impairment, mababa yung immune system mo. Meron kang joint pain, dry skin, high blood pressure, mood swings, overweight. Okay? If meron kang na-checkan dito, possible po, meron kayong vitamin D deficiency. Ay, maraming may vitamin D deficiency. Kasi alam naman natin, no, marami nang hindi naaarawan ngayon. Tama ba? Marami nang takot sa araw. Kasi ang vitamin D, we get vitamin D from the sun. Tama po? Yan na yung pinakalibre na source ng vitamin D. Okay? Next natin, check nyo rin baka may vitamin C deficiency po kayo. So, sa vitamin C naman, pwedeng, kung mababa ang vitamin C nyo, pwede kayong may dry splitting hair. So, buhok natin, may split ends, palaging pagod, frequent nosebleeds, weakened immune system, swollen joints, slow wound healing. Yung wound healing po dito, hindi lang sugat ha, yung sugat na nakikita nyo. Pwede rin yung mga pasa. Okay, yung madalas magpasa, pwede yan. So, minsan no, natakot tayo, ay, nagpapasa ako, baka may leukemia ako. Leukemia agad. Hindi pwede vitamin C deficiency muna. Di ba? Minsan kasi masyado tayong OA. Ano lang, vitamins lang, vitamins. Okay? Dry, scaly skin, easy bruising. Ayan pala. Easy bruising, gingivitis, bleeding, and swollen gums, scurvy. So, itong scurvy, yan po yung lahat ng yan. Yan. Dinedescribe po niya yan. So, check mo yung sarili mo if you have vitamin C deficiency. Okay? Actually, pwede nyo tong mapatunayan na may deficiency po kayo. Pwede nyo ipa-blood test yung sarili nyo, kaso mahal. Okay? Pero, ayan, kung meron po kayong mga na-checkan dyan, probably meron kayong deficiency. Okay? Next natin, zinc deficiency. Okay? Ano naman yung mga symptoms ng kulang na zinc sa katawan mo? Number 1, wait lang nakikita ko parang pumapasok yung team ko. Parang pumapasok yung mga team ko. Baka gagamitin nila yung bahala sila. Ayan. Anyway, sorry. Zinc deficiency, yan. Poor neurological function. Yung medyo lito ka, hirap kang mag-decide, no? Pwede yan. Weak immunity, diarrhea. Ito naman specifically diarrhea. Sa D, pwedeng constipated or may diarrhea ka. Tapos, food allergies, thinning hair, yan. Yung mga medyo na kakalbo na lalagas yung hair, pwedeng may zinc deficiency, leaky gut, acne, or rashes. So, check nyo po yung sarili nyo if meron kayo niyan. One way or another, meron for sure, feeling ko meron at meron kayong deficiency. So, the question is, paano natin mas ma-replace or madadagdagan or ma-normalize yung zinc ng katawan natin, ay ng deficiencies ng katawan natin. Basically, kailangan natin yung immunergy. So sabi ko nga kanina, no, meron siyang vitamin D, moringa, zinc, tsaka vitamin C. Okay? So para saan po ba yung vitamin D? So vitamin D is a hormone and it promotes strong muscle and bones. It decreases your risk for insulin resistance. Alam niyo po ba yung insulin resistance? Ayan po yung nangyayari sa inyo before po kayong magka-diabetes. Okay? So kung enough yung supply ng vitamin D sa katawan nyo, probably pwede kayong matulungan na hindi na tumuloy sa diabetes kung ano man po yung nararamdaman nyo ngayon. Okay? Tapos it promotes joint health and it boosts your immune system. So yun nga, sabi ko kanina, if ngayon hindi ka na nakapagpaaraw, make sure mo no kahit 10 to 15 minutes per day lang, magpaaraw ka. Tapos, if magpapaaraw ka, make sure din na wala ka sunblock. Kasi baka pumunta ka nga sa araw, pero nag-sunblock ka naman. Kasi hindi siya magpe-penetrate. Okay? So, yung 10 to 15 minutes per day na exposure sa sun, enough na yon for the whole day.
Okay? So kung matagal-tagal ka nang di nakakapagpa-araw, huwag ka magpapa-araw ng beyond 8 a.m. kasi masakit na siya sa balat at saka nakaka-cancer na siya. Okay? So yun. Vitamin D Cure 5-step plan. Ito, meron akong mga pwede niyong gawin. Number 1, find out, ay hindi pala natin to kayang gawin. So sun and supplement your way to great D levels. So isang supplement na pwede niyong i-take is yun nga, Immunergy. Okay? And sun. Next, reduce your acid excess by changing your diet. So kapag po may vitamin deficiency ka, as much as possible, kung kaya mong bawasan yung mga uh, foods na nakakapag-cause ng acid, no? Pwede nyong tanggalin na. Okay? And then cover bases with other supplements, add a little exercise. Okay? Sunbathing 10 to 15 minutes, okay na po 'yon. Tapos, vitamin C naman. So, ano ba yung gamit ng vitamin C? Sabi dito, wala pala dyan sa slide ko. Meron ba sa slide? Wala. Okay. Sige, zinc muna. Zinc is essential for hair nourishment and care. Yung pamangkin ko, meron siyang zinc supplement kasi sabi nung doktor niya, nakakataba din daw siya. Nakaka-help na ma-promote yung mga payat na hirap magpataba. Pwede to sa kanila. Pwede yung Immunergy sa kanila. Okay? So, vitamin C, again, yung vitamin C, it helps in increasing calcium absorption. It helps in bone, teeth, and cartilage health. Di ba kanina ang major problem pag may vitamin C deficiency ka, mostly sa mouth. May gingivitis ka, may bleeding gums ka, di ba? So brittle, may joint pain ka. So if mataas na yung masupply mo yung vitamin C na kailangan ng katawan mo, ito yung mga maaayos. Okay, bone, teeth, and cartilage health. Ayan, it reduces wrinkles, it helps in wound healing, it boosts your immune system, it stimulates collagen production. So may mga maririnig kayo dyan nagko-collagen kasabay ng vitamin C. Kasi ang vitamin C natutulungan niya ang katawan na mas ma-absorb yung collagen. Okay? So kung nag-a-acerberry ka, might as well idagdag mo na rin yung Immunergy. Okay? Tapos, next natin zinc. Yung zinc naman, it helps in growth development. Yon. So yung mga bata na nagzi-zinc supplement, nakakatulong siya sa development ng bata. Zinc also increases libido sa mga adults. Tapos, it helps in the sense of taste and smell. So, kung nagka-COVID ka, ito, yung isa sa reason kung bakit, di ba before, pagka nagka-COVID ka, nawawalan ka ng pang-amoy at saka pang-lasa. May tanong si Mentor. Nilda, pwede po bang Immunergy sa mga kids? Yes po, pwede naman po ang Immunergy sa kids, pero kung kaya po nilang lumunok. Kasi capsule form po siya eh. So kung marunong na po silang mag-take or lumunok ng capsule, pwede naman po. Okay? So yun, going back, yung zinc, nakakatulong siya na mas mabilis ma-repair yung sense of taste and smell. Kaya isa siya sa reason kung bakit ginawa siya ng COVID. Si Mentor Ikay before, na-experience niya yun eh. Nawalan siya ng panglasa at saka pangamoy. 'Di ba? Yung iba, ang tagal, months before bumalik. Si Mentor Ikay, weeks lang. Kasi si Mentor Ikay, nagme-mega dose siya ng Immunergy. Okay? Isang reason yun, may mga clients kayo pwedeng magtanong yan kasi sakit yun eh. Yung loss of taste and loss of smell pala. Loss of smell. Pwede nyo pong i-recommend yung Immunergy sa kanila. Okay? Nakaka-help yung zinc. Tapos, vitamin C also brightens skin, wrinkle reduction, and fades dark spots. Di ba ang calamansi po ay vitamin C? At ang calamansi, ginagamit pa paputi. Okay, so yung Immunergy natin, pwede siyang magkaroon ng effect sa pagbabrighten ng skin. Okay, so pwede rin siya sa beauty, if ever. Okay, so moringa, alam naman na natin, no, malunggay, nakikita natin yan sa kahit saan, pero sinama siya dito for added benefit lang ng antioxidants, ng na pang-fight ng free radicals, at saka pang-reduce ng chances of heart disease. Kaya siya mas mura. 'Di ba? 500 per box lang 'to eh. Kasi ang nakalagay sa kanya, malunggay. Okay? Mas mababa yung effect ng malunggay sa barley, pero at least meron kang antioxidant. Okay? Next natin, yan nga, Amazing White. May question po kayo sa sa Immunergy.
Ilang capsules per day? Actually, dapat 5 to 10 capsules siya per day. Lalo kung hindi ka na-expose sa araw. Okay? Pero at least 2 capsules, pwede na. 2 capsules per day. Okay? Recommend po ba sa mga matatanda ang capsule kasi mahina na panunaw nila? Basta po kaya niyang lumunok, okay pa rin po to sa kanila kasi vegetable capsule naman po yung gamit natin dyan sa capsules natin. So, nade-digest pa rin po siya. Hindi po siya synthetic, hindi siya plastic. Ay, Rolliver, Mentor Rolliver. Yan. Next ko po, ito na. Ang pinakabago nating product, Amazing White. Nakatry na ba kayo ng Amazing White Mentors? Na-try nyo na? Yan, sabi ko, pagka may lumabas na bagong product, nandun kami lagi ni Mentor Grace. Una-una, bida-bida, nabili. Lahat kasi, lahat kasi talaga, sinusubukan namin. Actually, ang effect niya sa amin, number 1 talaga detox. Nagke-cleanse siya. Ito. So, if na-try nyo na siya, mararamdaman nyo yung pagka pumups kayo, parang, ay grabe, parang ang linis-linis ko na. Pati budhi mo malinis na. Hindi, joke. Hindi kasama yun. Hindi kasama, hindi kaya na amazing white. Hindi, joke lang. Yan. Dapat ikaw, yes, tama, Mentor Honey. Dapat ikaw mismo na try mo yung products mo. Because you are the product of your product. Ikaw dapat yung nagkukwento. Ikaw dapat yung unang nakaramdam, naka-experience ng magagandang benefit ng product mo. 'Di ba? Parang hindi ka na mahihirapang magchika. 'Di ba? Magkwento na, uy, ang ganda ng product ko, ganito, yung Garcinia namin lasa chocolate. Patay ka na. Garcinia namin lasa chocolate. Kasi hindi mo na tikman, 'di ba? Yellow, yan mens. Isa yan mens sa reason kung bakit nag-yellow ang ihi mo kung umiinom ka po ng gluta. Kasi nadi-detox po yung liver mo, 'di ba? So maraming ways yung waste pwedeng lumabas sa mukha, pimples, pwedeng sa pawis, pwedeng sa pupo, or pwedeng sa ihi. Okay? Singaw, pwede din singaw. Yan. Tapos, saka para malinis. Hindi ko sure sa budhi kung kaya niya. No? Try natin. Ayan. So, para saan ba ang glutathione? Pampaputi lang ba talaga siya? Actually, ang glutathione po is a supplement. Glutathione is an antioxidant that is produced in almost every cell in the body, mostly in the liver. So, ang gluta po, meron talaga tayo sa katawan natin. Okay? So, present talaga siya. Nagpuproduce talaga yung katawan natin ng glutathione. Saan siya nanggagaling? Sa liver. Okay? Kaya sabi ko kanina, kapag po merong liver problems, kapag may liver problem ang isang tao, nakikita mo na medyo mas maitim yung kulay ng balat nila. Okay? Tapos kapag nag-supplement ka naman ng gluta, pumuputi ka. Kasi po, nalilinis niya yung liver mo. Kaya ang nangyayari, nagki-clear din yung skin mo. Nagla-lighten ang skin mo. Okay? Ano yung benefits ng glutathione? Number 1, ito hindi ko sure kung alam ng iba, no? Pero it helps in forming sperm cells. Meron pong mga OB-GYN na nagre-recommend po ng glutathione supplement sa mga tao na hirap magkaroon ng anak. Okay? So, nakakatulong siya sa pag-form ng sperm cells. Yun nga, yung mga mababa yung sperm count. Baka may mag-share sa inyo ng mga tropa nyo or mga kaibigan nyo. Pwede nyo pong i-recommend to. Sabihin nyo, hindi yan pampaganda. Hindi lang yan pampaputi. Yan yung benefit niya. One of the benefit is, yun nga, forming of sperm cells. Number 2, it supports immune function. So, glutathione is an antioxidant. So, nakaka-help po siya mag-boost ng immune system. Number 3, it helps in liver and gallbladder na mag-deal sa fats. Kasi yun po yung nagbe-breakdown ng fats sa katawan natin, yung liver and gallbladder natin. So, if nahihirapan na ang liver at gallbladder mo na mag-digest ng fats, ayan na yung nagsa-start ng magkaroon ng sakit sa high cholesterol, di ba? High blood. Yan. So, glutathione can help doon sa function na yun. Tapos, it can prevent cancer progression. It reduces cell damage in the liver. It decreases melanin. Melanin po yan yung nagbibigay ng kulay sa balat. Okay? Sino sa buong mundo ang may pinakamaraming melanin? Mga Africans. Kaya po dark yung skin nila. Yung mga black. Okay? Mataas yung melanin production nila.
pagka po nag-glutathione tayo, it can decrease the production of melanin. Kaya, yun na nga, pumuputi. Okay? Pero hindi naman to the point na para ka ng ano, no? Yung sobrang puti, alam mo yung sobra-sobra po sa glutathione yun. Yung mga nakikita mo sobrang puti na parang, huy, okay ka pa ba? Parang maputla na. Di ba? Hindi na siya nakaka-glow. Sobra-sobra naman na yun. Okay? May customer po ako ng barley powder. Nakaubos siya ng 2 box. After, bigla na lang sumakit yung paa niya. Kaya natakot siya ituloy inumin yung barley powder. May diabetes po siya. Sige, Mens, idadaanan ko po yan mamaya, Mentor Rolly, ha? I-discuss ko po to. May tatanong akong questions. Tapos, yun. It, ay, wait lang. Sorry. Wait. Ayun. It promotes skin elasticity. Kaya, if nag-glutathione ka, yun nga na nakaka-glow talaga siya ng skin. Kaya ang pangalan niya, beauty vitamins. Yun yung side effect niya eh. Nakakaganda siya ng balat. Hindi ko sure, pero nag-gluta ako eh. Parang umu-okay naman yung skin ko so far. Okay? Tapos, meron pa ba akong idadagdag sa gluta? Wala naman na akong idadagdag. Meron po ba kayong question sa glutathione? Glutathione. Basta basically po, ang gluta, it's a vitamin for your liver and your gallbladder. Parang ganun. Okay? Supplement siya para doon. Next. So yan. Ito na. Ang ating flagship product, ang ating barley. So may question ako sa inyo, mentors. Barley, the best person who can take good care of you once you get older is the young person you are now. So ang question ko is, how confident are you to be the bringer of good health sa mga tao sa paligid mo at sa sarili mo? Okay? Gaano mo kagusto na matulungan yung mga tao doon sa paligid mo na mas maging healthy? Kasi ang business natin actually, ang main goal talaga natin is to help yung mga tao na nangangailangan ng products natin. Next na lang yung problema sa bulsa. Kasi to follow talaga yun. Pero ang number 1 priority natin is to make the product known. Yung barley natin. Kasi alam naman natin na nakakatulong talaga siya sa lahat ng klase ng sakit. Okay? So, ayan nga, how willing are you to be the bringer of good health to your family and friends? Tapos, to be confident in your product, you need to be the product of your product and you need to be knowledgeable about it. Yun lang naman yung reason kung ba't tayo natatakot minsan sumagot sa mga inquiries ng clients, di ba? Natataranta tayo or parang hindi tayo makapag-share ng product natin. It's because hindi tayo masyadong knowledgeable about the product. 'Di ba? Kung ikaw mismo na-experience mo ang products natin, ang magandang benefits ng products natin, sa tingin mo ba mas confident kang i-share sa ibang tao? Definitely. 'Di ba? So, next ko lang. Ang barley grass natin, young barley grass siya. So, mga parang mga 2 centimeters from the, ay hindi 2 centimeters. Basta maliliit lang siya from the ground, pinuputol na siya. So, may mga tao na magtatanong sa inyo na, or magsasabi sa inyo na, bawal po sa akin yung barley kasi gluten intolerant po ako. Bawal po ako sa gluten. Okay, baka narinig nyo na po yun. Ang barley po natin, gluten-free. Kasi hindi, yung barley kasi kapag lumaki yan, nagiging bigas. Tama? Nagiging bigas siya, may grains siya. Hindi po yun yung kinukuha natin. Ang kinukuha natin, yung mga damo. Damo lang. Ganyan no, yung nasa picture, exactly like this one. Ganyan lang, maliliit lang siya. Kaya po punong-puno siya ng nutrients. Kasi parang ilang taas pa lang siya sa ground eh. Ang nutrients kasi ng barley nakukuha niya sa soil. And one of the best na places na magpatubo ng barley is in Australia, kung saan kinukuha yung barley natin. Okay? So, yan. Barley grass is young, soft green shoots that crop up on the barley plant. It has a number of health benefits associated with it, including relief from ulcerative colitis sa tiyan, boosting the immune system. It also maintains healthy skin, rejuvenating effects on the entire body, other positive effects, abundance of superoxide dismutase. Discuss ko po yan mamaya. Okay? So, basically, ang tanong, ano ba talagang ginagawa ng barley sa katawan natin? Number 1, detoxification. Yun po talaga yung unang-una.
Okay? So kung may client ka na first time magbabarley, i-anuhan mo na siya, i-heads up mo na siya na pwede po kayong maka-experience ng pag pagdumi, pero hindi naman yung depende sa katawan. Yun na, yun yung perfect answer. Depende po kung gaano kadumi po yung katawan nyo. Masakit mong marinig, pero yun talaga yung totoo. Depende sa status ng katawan mo, yung effect ng barley sa'yo. Okay? Kaya po merong mga tao na ilang sachet pa lang, nafe-feel na nila yung effect ng barley. Meron naman ilang buwan nang umiinom, parang wala daw nangyayari. 'Di ba? Depende kasi siya sa status ng katawan mo. Okay? Tapos, number 2, barley supplies, it helps in supplying nutrients to the body. Ay, lahat naman ng kinakain natin may nutrients. Pero ang tanong, kung na-absorb pa ba siya ng katawan mo? Okay? Kasi depende siya paano siya prepare, paano siya niluto, paano siya hinarvest, di ba? Ang daming mga factors. Next, barley also boost your immune system. Alam na natin yan. So pag mga sakitin, kailangan talaga ng barley. It alkalizes the body. Okay? Fun fact lang, baka hindi pa rin familiar sa iba, no? Ang cancer cells, nabubuhay siya sa katawan na acidic. Okay? So, lahat tayo may cancer cells. Lahat. Yung iba natutulog lang yung cancer cells, pero lahat tayo meron. Now, na-activate siya, depende sa stress level mo, depende sa lifestyle mo, and depende sa status ng katawan mo. If yung katawan mo ay highly acidic, okay? Highly acidic, nagkakaroon ng problema. Kumakalat at dumadami ang cancer cells. Kasi yun yung pagkain niyan. At doon siya nabubuhay. Okay? Ang barley natin nakakatulong para ma-alkalize ang katawan. Nino-normalize niya yung pH level ng katawan mo. Okay? Tapos, it also lowers the pH level in the body sa normal na level. And then, yun kanina nabanggit ko, no, super oxide dismutase. Barley lang po ang merong SOD. SOD is an enzyme. Yan yung isa sa pinaka-importanting enzyme sa loob ng katawan mo na dapat meron ka. At nakikita lang siya sa barley. Wala siya sa malunggay, wala siya sa ampalaya, at wala siya sa kahit nasaan pa. Nasa barley lang siya. Okay? Kailangan yun para ma-digest yung kinain mo, 'di ba? Para ma-burn yung fat mo. Marami siyang use, pero yan yung isa sa pinaka-importanting enzyme sa loob ng katawan mo. Okay? Tapos, barley also helps in fighting free radicals like cancer cells. So yun nga, dahil nakakapag-alkalize siya ng environment ng katawan mo, lower siya ng risk ng cancer. Pero remember that barley doesn't cure, it helps. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin sa kausap mo na, uy, nakakagaling tong barley. Though ang barley is evidence-based nutrition. Ibig sabihin, hindi kasi siya gamot eh. Narinig niyo na ba yung evidence-based medicine? Yung meron daw ebidensya na nakakagaling talaga yung gamot na yon. Yung sa atin, may ebidensya rin na nakakagaling siya kasi nutrition siya. 'Di ba sabi ni Socrates, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Hindi niya sinabing gumamit tayo ng synthetic. Sabi niya, yung kinakain mo, yun yung magiging gamot mo. And alam naman natin no, na ang barley, binanggit siya sa Bible. Bible pa. So, sobrang tagal na. Ancient times, binabanggit na siya. Kasi, nakakatulong talaga siya. Okay? So, God made our bodies very smart. Sabi niya, if our bodies are no longer toxic and can already supply the nutrients it needs, it heals itself. So, kailangan daw, kung make sure na very conscious ka sa kung ano yung pinapasok mo sa loob ng katawan mo. Kasi yung katawan mo, merong kakayanan na pagalingin yung sarili niya. Depende na lang kung anong nilalagay mo. Basura ba nilalagay mo or healthy stuffs. 'Di ba? Hindi naman natin maiwasan. Alam naman natin 'yun. Hindi naman natin maiwasan na kumain ng junk food, kumain ng masasarap na bawal, 'di ba? Pero kailangan maging conscious ka na kailangan tulungan mo rin yung katawan mo na mag-heal. Okay? And barley, yun yung isa sa makakatulong. Next natin, meron akong leader na bloated. Umiinom ng barley powder, nadagdagan daw ang kanyang timbang. Dumudumi ba siya, mens, regularly?
Kasi possible kung hindi siya nakakadumi, kailangan po niyang dagdagan ng tubig para mailabas niya po lahat ng mga natitira po na toxin sa loob ng katawan niya. Yun. Or overweight Na, na po ba? hindi naman, mens. Medyo malaki lang yung tiyan niya compare dati. Mas lumaki, Ayun, mens? mas lumaki. Binibiro ko nga, baka naman buntis ka. Hindi naman. Hindi naman daw. Hindi naman. Ayun. Hindi. Sige, mens. Yun, pwede mong tanungin kung nagtitake siya ng water regularly. Kasi pwede Mm. po baka naman nako-constipate siya, kaya baka lumalaki yung tiyan niya. Mm. Possible. Or kung ano pa po ba yung iba niyang health problem bukod sa bloating? Yun lang po. Yun lang, mens. Bloated Hindi, lang at siya. saka naoperahan siya dati. Sabi ko ba, may tendency siya na di ba, pag naoperahan ka, minsan tumataba yung tao. Pwede, mens. Naoperahan siya sa tiyan or Sa tiyan. sa tiyan. Ayun, pwede po. Kung lately lang po yung operation niya, pwede siyang magpa-check ulit kasi baka hindi pa nag-heal totally yung sugat. Kung lately lang po kung lately lang para lang ma-check. Okay, man. Thank you. Welcome, Meds. So, yan. So, kilala na natin, no? Dr. Yoshihide Hagiwara. So, si Dr. Yoshihide Hagiwara ang nakadiscover ng barley. Okay? Si Miss Maritoni Fernandez ang nagdala ng barley sa Philippines. So, hindi siya ang nakadiscover, ha? Si Dr. Yoshihide Hagiwara, isa siyang scientist na doctor. So, siya po yung nakapag-discover. Bakit? Kasi nung time na yun, meron din siyang sakit. And he believes in natural medicine. Ayaw niya ng mga synthetic. Okay? So, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Yung tinatawag nilang from womb to tomb. Sa kahit buntis, no, nasa tiyan pa lang ang baby hanggang sa bago mamatay, pwede po yung barley. Okay, safe po siya. Okay? Tapos, next natin yan, si Miss Maritoni Fernandez. Now, I'm on my 21st year of survival from breast cancer. Barley did not just save my life, barley gave me a new life. So, ito, hindi lang si Miss Maritoni Fernandez ang merong testimony. Mama ni Mentor Grace, ilang taon ng cancer-free si mama mo? Cancer survivor. Parang mga 7 years. Tama ba? 7 years na. Then, yung mami ni Mentor Grace na cancer-free. Okay? So, yan. Pag-usapan natin ang mga benefits ng barley. So, if hindi pa po familiar yung iba, so barley helps to relieve ulcerative colitis, helps as a natural detoxifier, it protects against UV radiation, it helps fight addiction, it helps to repair DNA, it helps to boost energy, helps prevent signs of aging, helps to reduce excess acidity, prevent cancer, boost the immune system, and loaded with antioxidants. Wow, congratulations, Mentor Chris. Grabe yan. 2 years cancer-free. Yan. Goodbye, cancer. Don't ever come back. Mga ganun, no? Yan. So, ito po yung isang rason kung bakit po iba-iba yung nagiging effect ng barley po sa atin. Okay? One reason is because it helps to repair your DNA. Ngayon, cellular level po yung target ng barley. Anong ibig sabihin nun? Pag cellular level, kung ano po yung kailangan ng katawan mo, yun po yung target niya. So, pwedeng ang kailangan ng katawan ko is mag-lose ng weight, o kaya naman ang kailangan ng katawan ko is rest. Yung mga may insomnia na laging puyat, 'di ba? Ang nangyayari po before nung working ako, pagka umiinom ako ng barley, kahit 4 hours, 3 hours lang yung tulog ko, para akong nakatulog ng 8 to 10 hours kasi yung energy ko mataas pa din. Okay, meron namang iba constipated. Kaya nare-repair, nagiging normal po yung pagdumi nila. Okay? Yung iba naman high blood, yung iba naman may sakit sa puso, yung iba naman may diabetes. Okay? So, ang target ni barley again is cellular level, which is kung ano yung problema ng katawan mo, yun yung nire-repair niya. Okay? Tapos, barley is a superfood. So, ano ba ibig sabihin ng superfood? Basahin na lang po dito, no? Ay, sorry.
Barley has, mas marami pa siyang carotene sa spinach. Ito kasi yung usual na alam natin na healthy na mga pagkain. Okay? Ito, spinach, orange, carrots, 'di ba? Wheat. Sa lahat ng mga to, pag makikita mo, 11 times more calcium, 30 times more vitamins, 5 times more iron, di ba? Mga tao kasi hindi naman natin talaga kayang lumaklak ng ganyang karami. Di ba? Para ma-achieve mo yung maganda na benefit ng pagiging healthy, ng pagiging in optimal health, minsan kailangan mong kumain ng 7 to 10 cups of salad. Kaya mo ba? Number one, mahal. 'Di ba? Pag bibili ka ng lettuce pa, yung wala pang 1 kilo, 100 plus, tapos sasabihin mo sa akin 7 to 10 cups of salad. 'Di ba? Hindi siya efficient, hindi siya economically correct. Wow, economically correct. 'Di ba? Ano pa, para maging sobrang healthy ka at maganda yung nutrition mo, kailangan ang kakainin mo raw, organic, 'di ba, fresh. Hindi naman laging available 'yan, 'di ba? Hindi nga tayo fresh eh. Gusto mo pa kakainin mo fresh. Tama, 'di ba? Huwag kang maghanap ng fresh kung ikaw hindi fresh. Tama ba? Tapos sumunod. Joke lang. Pero ayun, 'di ba? Ito, ibang tips ko para kunyari isang sachet ng barley natin, ang katumbas niyan nga ay 7 to 10 cups of salad. Iinom ka ba ng isang sachet o inom ka na lang, kakain ka ng 7 to 10 cups of salad? Siyempre doon ako sa convenient, isang sachet. So, ito, ibang tips para makakain ka ng mas maraming gulay. Mag-shake ka, mag-bake ka, mag-powderize ka. Ba't ko pa gagawin yun kung ginawa na ng barley para sa akin? Tama? If we want convenience, ito yung pwede nating i-offer. Okay? Kasi it's equally healthy. Tapos mas mura. Actually, mas mura talaga siya. Mukha lang siyang mahal. Pero pag nakita mo yung benefits ng barley sa katawan mo, masasabi mo talaga sobrang mura niya. Okay? Lalo pag member ka. Kasi 500 per box lang yun eh. 'Di ba? Nabibili natin siya ng 50%. Okay? Tapos yun, optimum health with barley, natutulungan ka niya na magkaroon ng hormone balance, mag-detoxify, mag-increase ng nutrient density, it balances your blood sugar, okay? It protects you from cardiovascular health, yung puso mo, yung mga arteries mo, 'di ba? Lahat 'yan natutulungan kanya ng barley. Okay? It helps balance your pH. Kanina ko pa sinasabi, no? Para man-neutralize yung acid level ng katawan mo. Tapos, yan. So, bakit mo pipiliin ng barley? Number one, it's high in calcium. Nakalagay dito, no? High in calcium. It's high in iron, amino acids, chlorophyll, flavonoids, vitamin B12, enzymes, magnesium, folate. No, marami. As in, sobrang dami niyang benefits. Ang folate, kaya po maganda rin yung barley natin sa mga buntis. Kasi, sino po ba yung mga nakapagbuntis na po dito? Ang folate po ay binibigay sa mga buntis kasi nakakatulong siya sa development ng baby. Yung mga pamangkin ko po, dalawa akong pamangkin, nung pinagbubuntis sila ng sister-in-law ko, nagbabarley siya. Kaya ngayon, pag makakausap mo sila, para silang 75 years old. Hindi, pero mas parang siya, parang mas advanced yung brain nila. Parang mas madaling makaintindi, madaling maka-pick up, healthy, 'di ba? So isang reason 'yun is because nagba-barley siya before. Okay? Tapos isa pang reason kung bakit ka magba-barley, kapag po kasi umiinom, sino po dito may mga maintenance na gamot? Sige po, taas po natin ang mga kamay at iwagayway. Sino po dito mga nagme-maintenance na? Okay lang yan. If hindi ka magbabarley, maintenance mo na talaga yan forever. Kaya nga po siya tinawag na maintenance. 'Di ba? Hindi siya tinawag na cure. Tama? Kasi ang mga gamot po na yan, hindi na mapapagaling yung sakit mo. I-maintain lang niya yung sakit mo. Totoo. Totoo po yun. Tumataas at bumababa lang yung dosage, pero hindi gumagaling yung sakit mo. Okay, alam niyo po kung bakit? Kasi ang mga gamot na iniinom niyo po na synthetic, ang absorption rate lang niyan sa katawan, 5 to 15%. Depende pa po kung gaano kalinis or gaano kadumi yung katawan mo. So kunyari, nag-take ka ng gamot para sa high blood.
5 to 15% lang po yung mapapagaling niya or yung magiging effect niya sa katawan mo. So, kailan pa maaabot yung 100% na effectivity? Never po. Never po siyang mangyayari. Pero pag nagsusupplement ka, kunyari, ito, natural food, ang absorption po niya, 50% minimum. Depende sa katawan mo, sa status ng katawan mo. So, kung first time mo nag-barley, 50% na yung na-absorb niya, kahit madumi ka. Di ba? Pero habang tumatagal na lagi ka nagbabarley, lumilinis po yung loob ng katawan mo. Tapos, tumataas din yung absorption nung barley natin. Oh, Mentor Chris, merong testimony na na-stop ang maintenance dahil nagbabarley. Ganito po yan ha. Pag may maintenance po kayo, wag niyo pong ititigil basta-basta. Okay? Inumin niyo pa rin po yung mga gamot niyo, pero isabay niyo po yung barley. Okay? Dapat sabay. Hanggang sa yung doktor niyo mismo, di ba, kung may maintenance po kayo, meron po kayong regular check-up. Tama po? Kapag may regular check-up kayo, may blood test, may ganito, may ganyan, makikita po ng doktor nyo na gumaganda yung lagay ng katawan nyo. Siya mismo magbabawas ng mga gamot nyo. Okay? Hintayin nyo po na siya mismo magsabi na, ito, bawasan na natin, ito, itigil mo na, ito, ganyan. Kasi yun po yung mangyayari if tuloy-tuloy nyong iniinom yung barley. Okay? Dati po nag-blurred ang paningin ko paghapon na hindi ko makabasa ng resibo at maliit na letra. Pero nagbarley ako, nakabasa na ako ng maayos. Gabi, hindi na nag-blurred. Nakakalinaw ng mata. Ngayon ko lang din nalaman, di ba? Kasi, sabi ko nga, kailangan po ng katawan nyo, yun yung i-repair. Yung tanong ni Mentor Rolly kanina, may customer po ako nag-barley powder. Nakaubos ng 2 box after bigla nang sumakit yung paa niya. Kaya natakot siya ituloy inumin yung barley. May diabetes po siya. Ano kaya ang dahilan? Ang tanong ko po number 1, gaano po siya kadalas na nagbabarley? Yung 2 box na yun po, gaano katagal niya pong ininom? Okay? Kailangan po kasi nating malaman. Baka naman po matagal na rin siyang may diabetes. Baka bigla niyang in-stop yung barley. Pwede po kasing may mga ibang ma-feel siya na nawawala na, pero dahil biglang nawala yung barley sa katawan niya, babalik. Ang may diabetes po kasi, pwedeng meron po tinatawag na diabetic neuropathy. Yung mga sumasakit yung mga paa, yung mga dulo-dulo ng kamay, ganyan. Side effect po yun ng sakit nila. Yun na po yung, ano ba yung, tama ba yung term ko na side effect? Hindi, parang hindi siya word na side effect eh. Pero parang, yun yung nagsasanga-sanga na iba pang sakit. Okay? So, kailangan nating malaman, Mens, gano'n siya kadalas mag-barley, ilang sachet, tapos gano'n nakatagal. Okay? Pwede mo ako i-chat, Mens, pag natanong mo po yung iyong client. So, yan. What's inside an amazing pure organic barley capsule? Beta-carotene, vitamin A, protein, calcium, fiber, biotin. Ito na po yung parang centrum, complete from A to zinc. Ang wala lang po sa barley natin is vitamin D, dog. Pero ang maganda doon, nasa immunergy siya. Kaya pwede mong i-take barley with immunergy. Okay? Tapos, yun nga, no, clear naman kanina. So kung may mga clients kayo, mahilig take ng mga gamot-gamot, pasakit ulo, biogesic agad, mayroong konting sugat, antibiotic agad, no? Pwede nyo po munang i-recommend sa kanila yung barley. Okay? Tapos, ano pa? Yung barley natin, it's not heat processed. So, cold pressed po siya. Kasi kapag heat processed siya, patay na po yung mga enzyme. Yun din yung isang reason kung bakit po yung barley natin hindi siya pwedeng ihalo sa mainit na tubig. Okay? Bagong kulong tubig, hindi pwede. Pwede sa maligamgam, pwede sa malamig, pero wag po sa mainit na tubig. Okay? Ang pag-take po ng barley capsule ay with food or before meals. Same po siya sa barley powder, Mentor Nilda. Before meals po, 30 minutes to 1 hour before meals. Okay? So, ang isang sachet po ng barley natin, katumbas nun, 6 capsules. So, if okay lang po sa inyong lumunok ng mga 6 capsules per inom, pwede po yung barley capsule. Okay? Kung gusto ng convenience, again, barley powder. Okay? Tapos, ayan, next natin. How to take barley. Ito po, kailangan nyo po itong i-discuss sa mga clients nyo.
Lalo pag first time pong iinom. Bakit po nakalagay sa box ay with food? Check comments Pwede po interlay, magpasuyo ng barley na box. Barley capsule po ba yan, Mens? Ay, may barley capsule tayo. May barley capsule tayo. Okay. Hindi, kahit di nakabukas. Babasahin ko lang yung box. Sige, Mens. Balikan ko po yan. Babasahin ko lang po yung box. Ayan. So, how to take barley. Number 1 po, empty content of 1 sachet into half glass of warm or cold water. Tapos stir to dissolve. Tapos drink 30 minutes to 2 hours. 30 minutes to an hour before meal or 2 hours after meals. Tapos, drink within 20 minutes. Okay, hindi pwede po itong yung isang sachet titimplahin nyo sa 1.5 na tubig. Tapos, inuunti-unti nyo inumin. Hindi po to hindi po to shot-shot. Isang baso lang to. Tapos, isang inom. Okay, may gumagawa kasi niya, tinitipid niya. Yan, wala nang effect. Okay, 20 minutes after timplahin, inumin na. Pagkatimpla mo, inumin mo na. Huwag mo nang titigan. Hindi mo makikita yung live enzymes. Hindi nakikita ng mata yon, pero buhay yon. Okay? Tapos, take 1 to 2 sachets per day for prevention. Take 2 to 3 sachets per day for medical condition. Asan na ba yun dito? Meron kasi tinatawag na detox symptom. Tama ba? Meron tayong cleansing symptoms. Meron na ba kayong na-experience dito? Sabi ng client nyo, detoxification symptoms yan. Like, pagka-take daw niya ng barley, sumakit ulo niya. Pagka-take daw niya ng barley, parang lagi siyang pagod. Pag-take niya ng barley, hindi siya makadumi, nagkaka-pimple siya, in-allergy siya, pinagpapawisan siya, utot siya ng utot. Mga ganon. May na-experience na kayo. Meron po kasi tayong tinatawag na detoxification symptoms. So, depende sa katawan, healing crisis or healing crisis. Kasi if first time po niyang nag-barley, if first time niyang nag-detox, tas 50 years old na siya, ano pong tatingin niyo ma-experience niya? 'Di ba kasi lahat ng madumi sa katawan niya ilalabas po. So, ang tawag po namin diyan, start slow para hindi mabigla yung katawan niya. Kaya ang recommendation po, syempre gusto natin makabenta ng maraming box, 'di ba? Pero hindi pwede. Hindi pwede na sige po 3 boxes tapos 3 sachets po agad-agad ang inumin nyo. Wag ganon. Ano muna, 1 sachet per day for 2 to 3 days. Okay? 1 sachet per day for 2 to 3 days kapag tapos i-monitor niya yung katawan niya kung wala namang masyadong iba, pwede niyang i-increase lalo kung may sakit. Gawin niya na 2 sachets per day, ganun ulit, 2 to 3 days. Tapos, taas niya ulit, 3 sachets per day, after 2 to 3 days ulit. Tapos kapag naka-adjust na yung katawan niya sa barley, pwede na niyang i-take yun, 3 sachets per day or wala namang overdose. So kung may sakit po siya na medyo malala na, 6 to 10 sachets per day, walang problema. Okay? Ako po personally, 4 to 6 sachets per day po ako. Wala po akong sakit pero nagpapapayat po kasi ako eh. So isa yun sa pwedeng maging effect ng barley. Pwede siyang makatulong sa weight loss. Okay? Bakit po ayan. Yung prospect ko nagtatanong po kasi may meds siya sa umaga, iniinom bago mag-breakfast. Dapat ba unahin ang barley muna bago uminom ng meds? Pwede niya pong unahin Mentor Randel yung barley, tas after 30 minutes po yung gamot niya. Okay? Para po yung absorption ng gamot niya, pack na pack. Pack na pack. Okay, pwede po yun. Unahin niya muna yung barley before yung medicine niya. Pero 30 minutes apart. Okay? Kasi ito na po, basahin po natin, mga kaibigan, ng sabay-sabay. With food or as recommended by your health. Kasi po, isa pong reason kung bakit yun yung nakalagay dito, it's because capsule po to. Kino-consider po kasi ng FDA na kapag capsule parang gamot. No? Kaya po siguro nilagay niya na with food. Pero same na same po to ng barley powder. Kailangan po before meals siya. Okay? 30 minutes before meals. Tapos yun nga, siguro dahil nga capsule form siya, siguro po yun yung yun yung parang guidelines nila
Meron kasing ibang mga nakalagay dito sa boxes na mapapa-question ka. Ba't ganyan eh? Di ba sabi ganito? Requirement po kasi siya ng FDA. Okay? So, pero ito po ay 30 minutes to 1 hour before meals din siya. Yon. Tapos, yun nga, again, start slow para hindi po nila ma-experience yun. Meron pa nga po nagsabi na parang nahihirapan siya huminga, parang masakit yung dibdib niya, mga ganon. Detoxification symptom po yun. Healing process po yun. Okay? So, kailangan dahan-dahan lang. Sabi nga ni Maha Salvador, dahan-dahan lang. Hindi pwedeng biglain. Okay? Ang goal natin, maging healthy sila. Next na yung bulsa natin. Okay? Tapos, last na yata to. Ay, ayan nga. So, may barley capsule tayo and we also have barley powder. So, ito po, precaution lang. Sa mga tao na umiinom po ng blood thinner, yung pampalabnaw ng dugo, aspirin, warfarin, clopidogrel, meron po ba dito? Umiinom ng ganon? Hindi po siya recommended sa kanila. Kasi po yung barley natin, high in vitamin K. It promotes blood clotting. So kapag ganun po kasi nagkokontrahan siya. 'Di ba nainom ka ng pampalabnaw pero meron kang barley na pampalapot ng dugo. Okay? Pero pwede niyo siyang ipagpaalam sa doktor niyo, one sachet will do, 'di ba? Isang sachet per day. Pwede naman po para lang hindi mabigla yung katawan. Pero kailangan ng precaution. Again, yung nagte-take ng aspirin, yung mga pampalabnaw ng dugo. Okay? Kailangan ng precaution. Okay? Tapos, ayun nga ulit, barley does not cure. Pero alam naman nating lahat na nakakagaling talaga siya. Hindi mo lang siya pwedeng sabihin na, uy, napagaling ng barley ang mga ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kasi may rule eh. May rule sila when it comes sa medical field na hindi, yun nga, hindi lahat ng tao naniniwala sa natural medicine. Pero yun, so again, barley does not cure but it helps. Alam mo yan, kung na-try mo na yung barley, alam mo na nakakatulong talaga siya. Kung may nabentahan ka ng barley na napagaling ng barley, alam mo na nakakatulong talaga siya. Okay? Tapos, lastly, ito ano eh, nahiya akong pakita. Pero kasi cute na ulit kami. Cute na ulit kami. Pero yan, so barley lang po to wala po tong Garcinia. Nag-barley po kami ni Mentor Grace. So si Mentor Grace po, ito pong naka-white. Mentor ko po siya. Siya po yung angel mentor ko. Isa po sa founder ng Team Synergy. So, ayan. Ito yung testimony po namin. So, pwede nyo rin pong itry. Huwag nyo na po i-screenshot. Sige na po. Maawa po. Maawa po kayo. Huwag nyo po i-post. De, joke lang. Ayan. So, ayun pa. Lastly, kapag po nagbabarley, always remind your clients to drink more water. May mga tao po talaga na nagiging constipated pag nagbabarley. Isang rason po doon is kulang sila sa tubig. Barley is fiber. Ang fiber po, nagpapabulk yan. Nagpapatigas. Okay? Kung kulang yung tubig mo, titigas yung pubo mo, magiging constipated ka. Okay? Kaya lagi nyo pong ipaalala, pag ganun yung sinabi nila, parang nahirapan akong dumumi nung nag-barley ako. Yun lang yung kailangan nilang gawin. More water lang. Okay? More water, more water. So, ayun. Kapag may na-experience po sila na ganun, parang pinimpol sila, parang naglabas ng rashes nila, sabihin nyo po, ituloy nila yung barley, wag nilang i-stop. Kasi ano yun, detox symptom yun. Okay? Depende nga again sa katawan kung gaano kalinis or gaano kadumi. Okay? Tapos, yun lang. Thank you so much and to God be all the glory. Thank you so much, mentor. Sana po meron kayong natutunan sa aking shinare. If you have questions, pwede nyo po akong tanungin. Open na po ang clinic ni Doktora. Thank you so much, Grabe, Mentor thank you Drew. pa. Sobrang daming learning talaga. Kahit ako na-amaze eh. Kaya talagang ikaw yung naisip ko for product knowledge. Kasi lalo na ngayon, men, no? Kasi kaming lahat, talagang more on products kami, moving products kami, and ang daming mga questions. So, salamat, Mentor Pat, and syempre, I miss you, kay Mentor Grace din, no? I am learning kung sobrang dami nyo talagang natutunan. And pwede kayong mag-open ng mic kapag meron kayong question. At least 2 to 3 questions lang. Okay na ba, men? Mens. Sure. Meron pala akong i-share, no? Ewan ko lang kung na-share na ni Mentor Drew. Pero sa selling part naman, no, kung nagbebenta po kayo ng barley, nag-ads kayo ganyan, na-share po nila Mentor Shane, ang pag-answer nila ngayon ng inquiries, direct to the point. No, kung nagtanong siya ng
how much, ang sagot mo, magme-member po ba kayo o bibili lang? Isa yun. Siyempre, wala siyang ibang choice. Magme-member ka o bibili ka. Pag sinabi niyang bibili siya, di may benta ka na. Sabi niya member siya, may toto ka na. Tapos, tanungin niyo, anong health concern? Kapag nagsabi siya, kunyari, sinabi niya po high blood, o kunyari, doktor ka, ang recommended po namin dyan, nag-take po kayo 2 to 3 sachets per day po. Ituloy-tuloy niyo po siya ng 1 month. Para kang consultant, nagsishare ka po sa kanya ng anong kailangan niyang gawin. Kasi nagpe-present siya sa'yo ng problem. Dapat ikaw nagpe-present ng solution. Okay? Parang diretsahan lang. Kasi ginawa po ng isa namin kasama dito na leader, kahapon nung pauwi kami, no, tinry niyang gawin yun. Naka 6 boxes siya habang nasa kami, biyahe. Ako nagda-drive, lugi. Nagda-drive ako siya sumasagot. Pero thank you Lord. Pero effective po siya if you try. Yung ganun nga, no, pag tinanong, ito po yung sakit ko, ano po, parang anong marirecommend nyo, no, yun, ganun. 2 to 3 sachets po. If for prevention po, 1 sachet lang. Good for 3 months na po, good for 1 month na po bilhin nyo. Ganun. 3 boxes po yun, mga ganyan. So, yun, wag nang magpaligoy-ligoy pa. So, pag may tanong siya, answer mo lang agad. Yun lang, Mens. Bago sila, act like a consultant. Tama talaga yun, men. Sobrang daming tip talaga ni Mentor Pat ngayon, no? Next, okay na, picture muna tayo bago bago yung question. Pero si Mentor Pat, Mentor. Wait. Ano siya? Yan. Sige, si Mentor Pat muna. Ready? 1, 2, 3. Yan. Tapos tayong lahat ng mga men, pwede tayong lumabas sa ating mga camera para makita naman ang inyong mga kagapuhan, no? Tsaka kagandahan. Wait lang sa. Grabe, pwede kayong mag-ask kay Mentor Pat kasi ngayon lang natin ulit makasama si Mentor Pat. Sobrang busy rin talaga niya. Wait lang. Yeah. Alright. Yeah, ready. Design, ready. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Mga men, meron pa ba kayong question? You have any question, mga mentors? If wala na, pag-pray na natin si Mentor Pat. Pwede kayo unmute. Mens, may tanong lang ako about dun sa coffee. Pwede rin ba sa mga bata yung coffee? Halimbawa, yung mga teenager, kung may mga teenager na kasi ng mga nagko-coffee, pwede na rin ba sa kanila yon? Pwede naman na, Mets. Pwede naman po. Okay naman. Basta po wag lang excessive caffeine kapag bata. Ba? Ano lang, 1 sachet siguro, ganyan. Ganun lang. Thank you, Mens. Mens, parang baka may mag-question din pala sa inyo. Nakalimutan kong sabihin. Meron yatang nakalagay sa box na high risk yung yung barley natin. Required lang po siya ng FDA. Kasi ang barley natin, hindi siya nire-recognize ng mga pharmaceutical companies, yung mga gumagawa ng gamot. So, sa box, kailangan nilang ilagay. Isa sa requirement ng FDA para magkaroon ng FDA approval. Okay? Tapos, baka may magtanong din, kasi di ba merong ingredients pala sa box na nakalagay. Bakit sabi nyo 68 micronutrients, ba't di naman nakikita parang puro 000 yung nakalagay doon sa box natin, no, ng mga ingredients. Ang isang reason po doon, yung computation po kasi ng nung nilalagay nila doon is matataas na values ng like wait lang po, kunin ko yung box para mapakita. Ayan. So nakalagay po, ayun, dito kasi hindi mo makikita yung vitamins, minerals, 'di ba? Yung sa dito po, nutrition facts. Baka may magtanong kasi, sinasabi natin 68 micronutrients, pero nasaan? Ang computation po kasi nito based on 2,500 po ata na na wait lang, dito 'yun eh. Para sure, para pag may nagtanong po sa inyo. Ayan. Wala sa nutrition facts yung 68 micronutrients kasi sa testing ng FDA, nakabase siya sa 2,500 kcal per day.
ang barley po natin is less than 2,500 kilocalorie per day. So, hindi siya magre-reflect. Okay? Yung level niya nito, yung isang sachet, hindi umaabot ng 2,500 kilocalories per day, kaya hindi siya reflected dito. Pero nandito siya. Okay, yun lang yung explanation. Baka lang may magtanong. Baka hanapin nila, saan yung 68 micronutrients dyan? Wala naman. Okay? So, yun lang. Yun lang. Last na yun talaga. Thank you, Mentor Drew. Okay, thank you so much, Mentor Pat. Grabe, sobrang daming learnings, Mentor Pat. Talagang sobrang nakaka-amaze. Ibang klase ka talaga, no? Sobrang detailed ka kapag ka nag-training mga mens. So, dahil wala na tayo mga mens, bago tayo mag-closing prayer, bago natin pag-present